babalik tanaw lang tayo Kung matatandaan nyo, maraming beses na po na naipahiya ng kampo ni Vice President Sara Duterte, ito pong si Atty. Harry Roque. Bakit kung matatandaan nyo, di ba nung nakulong itong si dating Pangulong Duterte, pumunta itong si Harry Roque dyan po sa dahig. Kasi nga, ang buong akala niya, kukuhanin po siya bilang miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang ang problema, nung si Sara Duterte na po ang nagdesisyon, hindi na po pinapansin yung mga suwestyon nito pong si Atty. Harry Roque. Sa madalit salita, pumunta siya ng dahig pero wala siyang silbi. Nakuha niyo yung pinupunta mga kababayan, naandudun nga sa dahig, etong si Atty. Harry Roque, pero wala po siyang silbi para sa mga Duterte. Bakit mga kababayan? Dahil kung may silbi etong si Atty. Harry Roque, sana kinuha siyang legal team ng defense ni dating Pangulong Duterte. Sana kinuha siyang abogado at sana mga kababayan, sinabihan siya ni Sara Duterte na ipagtanggol yung kanyang tatay. Kaso nga lang ang problema, ang naging papel lang ni Harry Roque, naging attack dog lang siya ng mga Duterte. Pero kahit ganun pa man, ginagawa niya lahat para sa mga Duterte, hindi po siya napapansin ng pamilyang Duterte. So yan din yung posibleng dahilan kung bakit nga ba napapaisip na si Harry Roque na bumalik ng Pilipinas at sumurrender na lang at ipaglaban yung kanyang kaso mga kababayan, labanan yung kanyang kaso na human trafficking dito po sa ating bansa. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan. Wait lang ito ata yun. Saan ba yun? Hindi, okay na to. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan, ito pong pagtatalakay ni Atty. Harry Roque about po sa kaso ni dating Pangulong Duterte at about po do sa interim release na dinidelay ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Kasi para kay Harry Roque kasi mga kababayan, kung titingnan nyo po, sinasabi ni Harry Roque na masyadong mapanganib yung ginagawang hakbang ni Atty. Kaufman. Kasi nga, ang hangad nila, mapauwi si Duterte ng Pilipinas, maibalik si Digong ng Pilipinas, pero mukha atang hindi napapakinggan, eto pong si Atty. Harry Roque. So ngayon, pakinggan po nating mabuti to. Kakawalan ng pag-asa habang naroriyan ng mga Marcos sa liderato ng bansa. Magandang linggo sa inyong lahat. Araw ng pahinga. Sana kayo'y nakapagpahinga. Alam kong gabi na ngayon dyan sa Pilipinas at dapat ready na naman bukas para panibagong linggo ng pagsisikap at paghaharap sa mga hamon ng buhay. Pakinggan nyo natin na habang may buhay, may pag-asa. Alam ko po na talaga nakakawalan ng pag-asa habang naroriyan ng mga Marcos sa liderato ng bansa. Pero meron naman tayong pag-asa dahil merong VP Sara. So hang in there. Kung pagsubok talaga ang bawat oras na hinaharap natin, but God is good because He has given us life. At habang tayo nabubuhay, meron tayong mga pag-asa, mga people. So dapat hang in there, kapit bisig tayo at harapin natin lahat ng pagsubok sa buhay na napakadaming pagsubok dyan po sa bansang Pilipinas. Pero kung sa tingin ninyo na ang dami nating pagsubok, well, papaalalahanan ko lang po kayo yung pinakamamahal nating Tatay Digong nakakulong pa rin sa dahig, no? Halos 140. At saka tandaan nyo mga kababayan alam na ni Harry Roque sa kanyang sarili, napahirapan ng mapalabas itong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, nung una pa lang, ipinupush niya na maging abogado siya ni dating Pangulong Duterte. Kasi pagka naging legal counsel siya ni dating Pangulong Duterte, mas magiging matagal yung pananatili po niya dyan po sa dahig. At yan yung nakikitang paraan ni Atty. Harry Roque mga kababayan para hindi siya mapabalik ng Pilipinas at hindi siya maaresto dito po sa ating bansa. Kaya nga yung pinaka-tinarget niya nung una, maging legal o maging miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte dahil alam ni Roque na aabuti ng ilang taon yung hearing sa kaso ni dating Pangulong Duterte. At habang siya ang miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte, mas mahaba yung pananatili niya diyan po sa dahig. Kaso nga lang yung pangarap niyang yon nasira dahil hindi po siya kinuha na miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. 40 days na nakalipas mula siya ng kinidnap at siya ay nakakulong pa rin. At alam din natin na pinakasusuklaman niya ay yung siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano ay nangyari sa Pilipinas. Isang paglabag sa ating pagiging soberenyang bansa. Well, yan na naman kung pag-uusapan natin, no? Updates from The Hague. Naghahain po noong bago matapos ang linggo, last week, ng isang motion ang abogado ni Tatay Digong na humihingi sa hukuman na wag muna magdesisyon doon sa kanyang hinihinging interim release. Now, ang sinasabi niya, meron daw mga dokumento pa na hindi na ipipresenta ang prosecution, dahilan kaya hinihingi niya na wag munang magkaroon ng desisyon ang hukuman. Well, ako po,
Ako naman po, hindi ako abogado dyan, so malaya akong kapagsasalita. At wala naman po siguro sa inyo na Diba? nagdududa sa aking pagmamahal kay Tatay Digong. No? Nababahala po ako sa ganyang motion. Bakit? Unang-una, ang motion po para magkaroon ng temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong ay nagmula sa kampo ni Tatay Digong. At ang dahilan kaya natin hinain yan ay dahil nais natin na sa lalong mabilis na panahon, magkaroon ng alternatibo dito sa detention ni Tatay Digong sa Dahig. Now, alam ko naman na maraming dapat ayusin dyan at pangunahin dyan sinong bansa na tatanggap sa kanya. Kita niya mga kababayan na dito pa lang, makikita nyo nagsisinungaling si Sara doon sa kanya mga binibitawang salita. Ano yung sabi ni Sara Duterte mga kababayan? Doon sa tinalakay lang natin kagabi, yung live natin, meron na daw pong bansa na nakahandang tumanggap kay dating Pangulong Duterte, kaya dapat daw po pagkalooban na ng interim release itong si dating Pangulong Duterte. Pero anong sinasabi ni Harry Roque dito mga kababayan? Sa madalit salita, wala pang bansa na nagpapahayag ng pagtanggap nila kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, dito po sa sinasabi ni Harry Roque, maliwanag na nagsisinungaling etong si Vice President Sara Duterte. Una nang napabalita na Australia, na pinanggalingan din ni VP Sara, ay humindi daw, bagamat ang sabi naman ni Inday Sara, wala naman tayong hinihinging interim release sa Australia. So hindi niya maintindihan bakit meron pagtanggi. Ngayon, papunta na naman si VP sa South Korea. Hindi ko alam kung siya ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para sa interim release. Pero malinaw na sa ngayon, baka wala pa talagang tatanggap na bansa para kay Tatay Digong. Ayan, di ba? Kung bakit ayan, maliwanag. Maliwanag mga kababayan. Ano yung sabi ni Harry Roque? Isa lamang yung sigurado ngayon. Wala pang bansa na tatanggap kay dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, fake news ka, Vice President Sara Duterte. Isa kang malaking fake news. Ayan, maliwanag naman ang sinabi ni Roque dito. Walang tatanggap na bansa kay dating Pangulong Duterte sa ngayon. Ibig sabihin yung sinasabi ni Sara Duterte na mayroong bansang nakahanda ng tumanggap, isang malaking ka-fake newsan po yun. Yan dyan pa nga lang sa puntong yan, inilaglag na niya etong si Sara Duterte, yung ka-fake newsan ni Vice President Sara Duterte. Biruin nyo mga kababayan ang lakas ng loob na sabihin na ang gobyerno at saka ICC ay nagsasabuatan. Tapos ang lakas sabihin na palayain na etong si Digong kasi may bansang tatanggap. Yun naman pala wala. Di ibig sabihin inilaglag ni Roque dito si Sara Duterte. Paliban ng depensa ng abogado mismo ni Tatay Digong yung desisyon para sa temporaryong pagpapalaya sa kanya. No? Well, uulitin ko lang po kung ano talaga ang track record ng ICC. Ang track record po, wala silang kahit sinong binigyan ng temporary liberty habang dinidinig at least yung nasasakdal ng war crimes at crimes against humanity. Ang nabibigyan lang nila ng temporary release ay yung mga nasasakdal lamang dun sa mga tinatawag na crimes against administration of justice, pamimeke ng mga testimonya, pananakot sa mga testigo, yun ang nabibigyan na panandaliang kalayaan. Pero Piyado, yung mga didisit dyan, nag-iiyakan na. Bakit? Ano yung sabi mga kababayan ng mga didisit, pati yung mga senador na kaalyado ni Duterte? Hindi. Mapapagkalooban niya ng interim release. Wala namang basis. Yung mga kasong isinampa kay dating Pangulong Duterte, gawa-gawa lang. Fake news lang yan. Ano yan? Tanim kaso lang yan. Yung mga binawian ng buhay sa war on drugs, yun po ay tanim tanim patay lang. Di ba yan yung mga sinasabi ni Sara Duterte? Ngayon, ang sabi pa nga ni Sara, dapat daw bigyan na ng interim release etong si dating Pangulong Duterte kasi gawa-gawa lamang daw po yung kaso. Pero ano yung sinasabi ni Harry Roque dito? Sa kasaysayan ng International Criminal Court, wala pang napapagkalooban ng interim release na may ganong klaseng kabigat na kaso na katulad ng kay dating Pangulong Duterte. Yan po yung totoo dyan. Kaya nga yung sinasabi ni Harry Roque, nagawin lamang siyang miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte ay mapapalaya niya etong si Digong. At saka yung sinasabi ng kampo ng mga Duterte, ng mga taga-suporta na si Aimee makakapagpalaya kay Digong sa ICC, wala pong katotohanan yan. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga patutsyada ng mga yan. Bakit? Kasi kahit si Harry Roque, alam niyang hindi makakalabas etong si dating Pangulong Duterte. Alam niya na hindi mapapagkalooban ng interim release. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Pagdating sa core crimes, yung mga crimes against humanity at war crimes, wala silang nabibigyan. Di ba? Siyempre, sinabi ko na nung minsan, na ulitin ko, hindi ito makatarungan. Kasi ang proseso sa ICC, nakakulong ka na, wala pang probable cause. Kita niyo mga kababayan yung may mga kaso na crimes against humanity hindi po talaga pinagkakalooban
ng interim release. Kaya nga ang diskarte ng kampo, yung legal team ni dating Pangulong Duterte, dinidelay nila. Sinusubukan nilang i-delay at sinusubukan nila maghanda ng pang-counter mga kababayan dun sa mga ebidensyang hawak ng prosecution ng International Criminal Court. Eto nga maliwanag, alam ni Harry Roque una pa lang na nung nakulong itong si Duterte dyan sa The Hague, hindi po makakalabas yan. Hanggat hindi natatapos yung paglilitis dyan. Anyway, shoutout kay Kuya Arnold Tulfo Mega love shoutout po sa inyo Kasing probable cause, yan ay pagdidesisyonan pa lamang ng pre-trial chamber pagdating ng confirmation of charges. At pagdating naman kita Tatay Digong, abay, tinakda ang confirmation of charges 6 na buwan matapos siyang makidnap. So yung 6 na buwan na siya nakakulong papunta ng... Sabi dito ni Cholly Yu, fake news ka naman Jake. Paano naging fake news? Si Harry Roque na nga nagsabi. Diba? Bobo nyo naman masyado. Paano naging fake news? Si Harry Roque na nga nagsabi na kapag ka may ganong kabigat na kaso, hindi sa kasaysayan ng ICC, wala pa napapagkalooban ng interim release. Alam niyo yung mga DD7, ito payo ko kung makakabili kayo ng utak, bumili kayo ng utak. Kung makakabili kayo ng susi sa sarado nyong utak, pilitin yung makabili kayo ng susi para mabuksan yung mga sarado nyong utak. Alam nyo, masamang umasa. Sa totoo lang mga kababayan, ito payo ko lang. Doon sa mga DD7 na umaasa na makakalabas itong si Digong, wag muna kayong umasa sa ngayon hanggat hindi nagsisimula ang trial ni Digong dyan sa ICC, wag kayong umasa na makakalaya si dating Pangulong Duterte. Kaya nga yung mga saradong isip dyan, kung makakabili kayo ng susi na pambukas ng mga utak nyo, subukan yung bumili. Yung mga walang utak naman, kung makakabili kayo ng utak, subukan yung bumili. Diba? Kaysa i-donate ninyo yung mga pera nyo doon sa mga vlogger ni Digong, dyan sa mga rally ng mga maisog na yan, ibilin nyo na lang ng utak yan, nakatulong pa kayo sa sarili nyo. Diba? Confirmation of charges, ay wala siyang kalayaan and yet wala pa siyang kaso, ni wala pang probable cause. At sa Pilipinas nga, hindi naman po pwede makulong ang isang tao hanggang walang probable cause na nadesisyonan ng mga piskal. Matapos Hindi, iba kasi ang proseso sa ICC mga kababayan Di ba naipaliwanag naman yan? Sa Pilipinas, bago ka ma-aresto, bago ka makulong, kailangan magkaroon muna ng trial. Kailangan magkaroon muna ng mga hearing mga kababayan. Dito kasi sa ICC, aarestuhin ka muna bago ka sampahan ng demanda. Iba nga yung proseso sa International Criminal Court kaysa po dito sa Pilipinas. ang preliminary investigation. Pero dito po sa Dahig, yung preliminary investigation, hindi po para sa probable cause. Ito ay for good reasons lamang. Tama. Para issue ng warrant of arrest. At doon pa sa confirmation of Diba? charges, Napakaliwanag malalaman kung may probable cause. Kaya sinasabi ko na hindi makatarungan ang sa ICC kasi nga po, wala pang probable cause, wala ring temporary release ang mga akusado. Hindi tama yun. Kung wala pang probable cause, dapat wala munang nakakulong. Dapat yan, bigyan sila lahat ng temporary liberty kasi wala pa namang probable cause laban sa kanila. No? Pero ang siste talaga, nasalungat sa siste ng mga naunang UN tribunals for the former Yugoslavia at saka para sa Rwanda, itong ICC hindi nagbibigay ng provisional release. Ayan! Kaya tayo maasa na mabibigyan. Ayan maliwanag si Roque na nagsabi. Hindi talaga napapagkalooban ng interim release. Wala talaga mga kababayan. Kaya yung kay dating Pangulong Duterte, malabo siyang magkaroon ng pansamantalang kalayaan. Yan si Tatay Digong ng panandaliang kalayaan ay dahil siya yung kauna-unang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC. Mayroon pang kung ano-anong mga sakit. No? At sa tingin ko, sapat na dahil naman yan para siya ay mabigyan ng temporary release. Hindi, kung pagbabasihan talaga dyan mga kababayan, yung bigat ng kaso, malabo na mapagkalooban si dating Pangulong Duterte ng pansamantalang kalayaan. Kung karamdaman lang, yung mga sakit-sakit lang niya, yung pag-uusapan, pwedeng sabihin kasi ng International Criminal Court na mayroon po sila mga doktor at mayroon sila mga pasilidad na pwedeng bantayan ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte, kaya hindi po lulusot yan. Pero ang abogado ngayon ni Tatay Digong nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. Totoo. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresenta ng prosecution para madesisyon ng korte yung issue nga ng temporary release. Hindi ko alam kung ano yung mga dokumentong yan. Pero in the first place, tayo humingi niyan. Kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin na magiging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Pero siyempre, isa lang ang naiisip ko, kaya ginawa ito ng mga abogado, na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hinihingi natin. Diba? Pero sinasabi ko naman talaga ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin kung hindi mabibigyan yan. Kasi, pag lumala rin ang mga health issues ni Tatay Digong, yung minsan na hindi napagbigyan ang temporary release, ay hindi naman po yan balakid para later on, kung mayroong mga bagong circumstance, mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang,
medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung Ah, depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing huwag magdesisyon. Bakit pa nag-file kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay ng mga dokumento? It's as if sinabi na ng depensa, o sige, wag niyo munang desisyonan yan. kasi sa totoo lang mga kababayan, kanya-kanyang pagalingan yung mga legal team ni dating Pangulong Duterte. Kaya kung titingnan nyo, saglip na nagkakaroon ng proseso, yung ginagawa po nilang pagresolba sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang nangyayari. Bakit? Kasi kanya-kanyang pagalingan at kanya-kanyang mga matitinding opinyon. Kaso nga lang yung mga opinyon ng iba, talagang hindi naman tumutugma dun sa bigat ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, di ba nung nakaraan ang saya-saya nila? Binabatikos pa nila yung gobyerno. Aray sabi nila, kayo, hanggang dyan lang kaya ninyong gawin. Makakalabas si dating Pangulong Duterte. May bansa na handang tumanggap, kaya dapat ipagkaloob nyo na yung interim release. Pero ano nangyari mga kababayan? Iba na po ang sinasabi ni Atty. Harry Roque ngayon. Kasi alam niya yung totoo Alam niya kung ano yung proseso ng International Criminal Court na malabo po talaga mapagkalooban ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. Kahit pagamitin yung edad at yung mga karamdaman, hindi po uubra yan sa ICC. Hindi makakalusot yan sa ICC mga kababayan. Kasi pwedeng sabihin Diyan na, si Tatay ng International Criminal Court na meron po sila mga doktor at mga pasilidad na pwedeng tutukan yung karamdaman ni Digong. Digong hanggang lumabas ang Hindi ba tayo naglalag? Ay, paki-press 1 ha kung naglalag tayo. Paki-press 1. Ayan, hindi naman. Okay, tuloy tayo. mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos magantay na more than 100 days na, ha? More than 100 days. 50 days bago nakasampa. Ang sakit naman nun. Ang sakit naman nun. Hindi lang si Digong ang umasa na makakalaya si Digong. Alam niyo ang problema mga kababayan dito kay Kaufman? Pinaasa niya ang pamilya ni dating Pangulong Duterte, pinaasa niya si Sara Duterte, pinaasa niya yung mga taga-suporta ni Digong na mapapagkalooban ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. At ang pinakamasaklap dito, yung mga nagrarally dyan sa labas na akala nila pagka ginawa nila yan ay mapapalaya nila etong si Digong, walang nangyari. Ayan o, maliwanag ang sabi ni Roque, bakit naman pinaasa ni Kaufman etong si dating Pangulong Duterte na makakalaya pa? Wala naman palang ganon. Kasi nga, malabo nang makalabas si dating Pangulong Duterte, yan po yung totoo dyan. Pa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction, 100 days bago sila nag-file para dito sa temporary release. So, bakit mo pa pinaasa yung aking Tatay Digong na magkakaroon ng temporary release after 100 days? Wala talaga! Alam nyo, dapat sa akin na lang kayo nakinig Dapat sa akin na lang kayo nakinig. Kung sa akin lang kayo nakinig, hindi na sana kayo umasa. Ano ba yung sinasabi ko nung nakaraang araw pa? Habang tinatalakay natin na itong isyong ito, malabo talaga mapagkalooban ng interim release si dating Pangulong Duterte sa bigat ng kaso niya. Yung kaso naman po niya, hindi lang basta perjury o pandaraya o mga fraud mga kababayan. Ang kaso po ni dating Pangulong Duterte dyan sa ICC, crimes against humanity. Diba? Ang kalaban niya isang katauhan. Isang katauhan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang laki-laki ng bayad ninyo kay Kaufman pero pinaasa lang kayo. Yan yung masaklap dyan. Bilib na bilib kayo. Ang galing. Magaling na abogado. Ano nangyari? Kung sa akin kayo naniwala, hindi na sana kayo umasa. Pihin mo rin pala, huwag mo munang desisyonan yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo rin naman gusto madesisyonan. Sa ngayon, dahil sa tingin mo, hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Malungkot dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Sinasabi ko sa inyo talaga, hindi katanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause at wala pang trial on the merits, and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalo. Yung mga ano dyan, yung mga masasaya dyan na nauto ni Kaufman. Etong ang pamilyang Duterte, etong si Harry Roque, yung mga DD-shit. I-like nyo yung video natin mga kababayan. Yung mga ano dyan, yung mga naniniwala dyan na nauto ni Kaufman, yung mga DD-shit at saka yung pamilyang Duterte at saka itong si Harry Roque, i-like nyo itong ating live streaming. Ano po i-like nyo mga kababayan? Dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Anong kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque? O diba? Samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Meron pang pastor, meron mga pare. Yan, eto na.
Eto, tingnan nyo mabuti mga kababayan na naglalabas na si Harry Roque ng sama ng loob niya doon sa legal team ni dating Pangulong Duterte. At saka mga kababayan, syempre sa ICC na rin. At saka siguro may mga patatamaan siya dito na bakit nga naman sa tagal-tagal ng panahon niya dyan sa ICC, bakit nga naman hindi siya kinuha? Kung sana lang ay kinuha siya, di sana napatagal yung stay niya dyan sa dahig. Di sana meron siyang silbi dyan. Kasi pakiramdam ni Harry Roque, wala siyang silbi. Mga kaibigan, walang hadlang para siya bisitahin ng ibang tao dahil wala pa naman napapatunay pagkakasala ang Tatay Digong. Wala pang ang probable cause. Tapos, pagbabawalan yung bumisita ang hindi pamilya. Diba? Kung ano nangyayari dito sa ICC na ito, pero hindi talaga makatarungan ng siste na wala pang probable cause, nakakulong ka na at napakatagal ng panahon na lumilipas dito nga sa tinatawag natin. Hindi nyo kasi pwedeng questionin yung proseso nila. Yung kasi proseso nila yun eh. Iba kasi yung proseso sa Pilipinas. Alam nyo kasi mga kababayan, ito yung pinapaintindi natin sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kahit magngangal sila diyan, kahit magngangawa sila, punahin nila ang ICC, hindi nila mayaalis na iba ang prosesong sinusunod ng International Criminal Court. Hindi po nila mayaalis yan. Walang pakialam ang ICC sa kanila. Ang pinapakailaman ng ICC, yung prosesong ginagawa po nila na nakaugalian na nila. Pre-trial detention. Yun yung totoo dyan. Wala pang napapatunayang probable cause, kulong na sa akusado. Hindi po makatarungan yan. Kahapon po, nagkaroon ng pag-rally muli para hingin ng pagpapalaya ni Tatay Digong. Wala po ako doon. Dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Ano? Yan, naglalabas na si Harry Roque ng sama ng loob sa pamilyang Duterte. Ano yung sinasabi ni Harry Roque? Marami dapat tayong pwedeng gawing paraan eh. Marami dapat tayong pwedeng gawing paraan para mapalaya si Tatay Digong. Bakit ba hindi ninyo ako pinakikinggan? Di ba mga kababayan? Marami nga naman pwedeng gawing paraan eh. Nung una pinaasa kasi ni Sara Duterte, etong si Harry Roque nakukuhanin sana siyang legal team o miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang ang problema, nung in-announce ni Harry Roque sa kanyang live na kukuhanin siya, biglang hindi kasama. Kaya ang dating mga kababayan, napahiya etong si Atty. Harry Roque at dyan na po nagsimula ang lahat ng galit ni Atty. Harry Roque dito po sa pamilya at saka sama ng loob. Sa totoo lang may sama ng loob si Harry Roque sa pamilyang Duterte. Bakit? Hindi siya pinagbigyan eh. Hindi siya kinuha bilang miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte dyan po sa dahig. Ang masakla pa dyan mga kababayan, nagtagumpay pa etong si Panelo na tirahin etong si Harry Roque at hinahayaan lamang po yan ng pamilyang Duterte. Kaya nga pagka umuwi ng Pilipinas, etong si Harry Roque, ang panalo dyan, si Panelo. Kasi ano bang gusto mangyari ni Panelo? Makulong si Harry Roque para siya daw ang bibisita. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano ba yung shoutout kay Kuya Norman Marquez ha? Shoutout po sa inyo. Thank you po sa panonood ha. Po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no? Dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. At kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Ayan mga kababayan ha. Ano yung sabi ni Harry Roque dito? Siya daw ay tao lamang. Siya po ay minsan hindi na daw po siya nagbibigay ng suwestyon po niya kasi nga hindi daw po siya pinapakinggan. Hindi siya pinapakinggan ng pamilyang Duterte. Especially ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman po natin, ang nasusunod naman diyan mga kababayan sa mga legal team ni Duterte, diyan po sa mga pagkuha ng abogado, ay si Sara Duterte. Kasi siya po yung nag-aayos ng depensa ng kanyang tatay. Kaso nga lang ang problema, kahit anong pagpapapansin ni Harry Roque kay Sara Duterte, hindi po siya pinakikinggan at mas lalong hindi po siya napapansin. Oo, minsan ipinagtatanggol ni Sara etong si Harry Roque, pero hindi po sapat yan para kay Atty. Harry Roque. Dapat po kasi ang ginawa ng pamilyang Duterte, kinuha nila bilang miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte etong si Harry Roque. Kaya ngayon,
Mga kababayan, since tao lamang daw itong si Harry Roque, napapaisip siya na bumalik na lamang ng Pilipinas at magpakulong na lamang at labanan yung kanyang kaso habang nasa loob po siya ng bilangguan. Yan kasi ang problema eh. Sinubukan ni Harry Roque sumipsip sa mga Duterte kaso hindi naman po siya kinikilala. Yan po yung mahirap. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuuri lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Wala naman Hindi po talaga. tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, Ang mangyayari dyan, pag ubus na ang pera ng mga Duterte, bibitawan ni Kaufman yung kaso ni Digong. Totoo yan. Mga kababayan, siguro, hindi ko naman po nila lahat. Pero may mga senaryo pong ganyan na kapag kaubos na yung pera, binibitawan na nung abogado yung kanyang kliyente. Hindi ko nila lahat Hindi ko po nila lahat, pero may mga ganyan pong nangyayari. Mga kababayan, minsan. Hindi ko po nila lahat, pero may mga nangyayaring ganyan. Kaya nga kung titingnan ninyo, kay Roque na nang galing, walang nangyayari. Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho si Kaufman. ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, Yan. 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang Ba't kami susunod sa'yo? Ba't kami susunod sa'yo? Hindi pa kami nawawala sa katinuan. Alam nyo kasi mga kababayan, pinakamalaking pagkakamali ni Harry Roque, ang kinalaban niya yung gobyerno. Bakit mga kababayan? Kasi kung titingnan nyo, yung gobyerno natin nagtatrabaho lang naman kasi ng maayos. Ang problema, etong mga ito na hindi sumusuporta sa mabuting ginagawa ng ating gobyerno, pilit kinakalaban ng ating gobyerno. Kaya ngayon, pati etong si Harry Roque, naimbestigahan at lumabas yung kanya mga baho. Yan ang problema. Kumampi si Harry Roque sa mga taong wala namang pakialam sa kanya. 'Di ba? Dahil alam niyo mga kababayan, kung may pakialam lang sana ang mga Duterte, dito po kay Attorney Harry Roque, hindi mararamdaman ni Harry Roque na wala po siyang silbi. bibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang trade agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika. Pipigilan po nila yung free trade natin sa bansang China, samantalang ang pinakamalaking pinanggagalingan ng mga inaangkat nating mga produkto ay sa China. At kung mawawala ang mga taripa ng mga kalakal na binibili natin sa China, mas mumura po yan at magiging mas mabuti sa ating mga kababayan. And yet, isa yan sa hinihingay ng Amerika na huwag tayo papasok sa mga ganyang free trade agreement sa panig ng mga bansa na hindi sinusuportahan ng Amerika. Yung pagpasok naman natin sa free trade agreement po, yan ay resulta ng agreement sa panig ng ASEAN at hindi lang ng Pilipinas at ng China. So hindi po yan bilateral ng Pilipinas at China, yan po ay sa panig ng ASEAN at ng China. Puntahan naman natin ang mga pangyayari dito sa impeachment. Ibang usapin na ito mga kababayan. Pero isa po yung maliwanag dyan. Si Harry Roque mga kababayan, nararamdaman na po niya na wala siyang silbi diyan po sa dahig. Ibig sabihin, nararamdaman niya na hindi na siya tinitingnan or kinikilala ng pamilyang Duterte. Bakit? Hindi na pinapakinggan mga kababayan yung mga suggestion po niya. Siguro nabulungan ni Panelo etong pamilyang Duterte na wag kayong makinig dyan kay Harry Roque. Yan ang nagpapahamak kay Digong. Noong panahon na yan ay spokesperson pa lamang dahil napakadaldal na yan. Siguro yung pamilyang Duterte nakinig, mga kababayan, dito po sa sinasabi nitong si Panelo. Kaya hindi na pinapansin etong si Harry Roque. Kasi mga kababayan, tingnan nyo kung pinapahalagahan ng mga Duterte etong si Harry Roque, di sana mga kababayan, mararamdaman ni Harry Roque na kahit papaano kinikilala siya ng pamilyang Duterte at may silbi po siya. Kaso ang problema, ipinahiya na nga ni Sara Duterte etong si Harry Roque, hindi pa kinilala mga kababayan at hindi pa pinapakinggan yung mga suggestion po niya. Kaya nga kung titingnan nyo, tawan-tawa nga ako nung nag-announce mga kababayan si Harry Roque na kukuhaning miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte, pero kalaunan, hindi siya kinuha. Tapos ang pinakamasaklap pa nito, umasa na yung mga taga-suporta ni Roque na si Roque ang magiging abogado at makakapagpauwi kay Digong sa Pilipinas. Pero ngayon, kita nyo naman mga kababayan kung ano yung nangyayari. Lantaran niyang ibinuking etong si Sara Duterte sa papaanong paraan. Di ba sabi nga ni Sara,
doon sa kanyang talumpati sa dahig, meron na daw mga bansa na handang tumanggap kay Digong. Pero maliwanag na sinasabi dito ni Roque na sa ngayon, wala pang mga bansa na willing tumanggap kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, nagsisinungaling etong si Sara Duterte doon sa kanya mga binitawang pahayag dyan po sa dahig, mga kababayan. Ano po, kaya yung mga sumusuporta kay Sara dyan, ngayon pa lang mag-isip na kayo kasi niloloko na kayo ni Sara Duterte. Ginagawa kayong uto-uto. Na kunyari, etong si Digong makakalabas na at may bansang handang tumanggap, pero definitely yung kaso pala ni Duterte wala palang nangyayari kasi hindi nagtatrabaho ng maayos etong si Attorney Kaufman. Sasabihin ba naman ni Roque kung may progreso sa kaso ni dating Pangulong Duterte wala nga daw nangyayari? Ibig sabihin malabo nang makalabas eto pong si dating Pangulong Duterte. Yan po yung katotohanan dyan, mga kababayan. Ano po? So anyway, kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan, hingil po sa paglalabas ng sama ng loob ni Attorney Harry Roque dito po, mga kababayan, sa pamilyang Duterte, kasi hindi naman daw, mga kababayan, napapagbigyan yung kanyang mga suwestyon, hindi siya kinikilala ng pamilyang Duterte. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa gagawing pagsuko ni Harry Roque kung sakasakali na magbago po yung kanyang isip. Kasi balak na po niyang sumuko sa Pilipinas, mga kababayan.